Ay, ang dami pala. Oh my, sorry. Wait lang. Ba't Ayan, sir? ito. Ilan na tayo? 25? Ito na ba? Ito na ba? O may kulang pa? Nakae pa daw yung iba. Ay, sige. Start ko na ba lesson since madami-dami na tayo? Or hindi pa? Okay po, sir. De joke lang, meron pang hindi nakakasali. Okay. 5 minutes, 9, 5 minutes. 9:15 start na. Trab roll. Oh may. Ito. Ano ba yung kulang? Pakulang. Eh. -2. Oh, 20. Kulang ka lang. Sino yung 12 na wala pa? Ay, 3? So, 13. Hi, Lovey. Kung sino man nagre-record, lagay niyo sa drive sa inyo sa GC. Please, 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 please. Thank you.
Okay, 9:15 na. Start na tayo para mabilis matapos. Okay, so mag-recap muna tayo sa sa last lesson para ma-refresh din. So, yung last lesson natin is uh, conservative forces and potential energy diagram. So, sa conservative forces, yung first, dalawang definition ng conservative force. So yung first definition ng conservative force is it it is one that does zero work around during a round trip. So ibig sabihin yung network niya or summation of work is zero since lagi lang siya bumabalik sa initial niya na pwesto. Tas dahil bumabalik lang naman siya sa initial niya na pwesto, nakalimutan ko itong i-add. It is a reversible it is reversible kasi bumabalik siya sa pwesto niya. So, example ng conservative force is gravitational force since work pababa is negative mgh tapos work pataas is plus mgh. So, nagka-cancel out lang siya. Tapos, isa pa is spring force. So, kapag negative 1/2 kx squared. Tapos, kapag on release, babalik naman din siya sa initial niya. So, magiging plus. So, magiging zero ulit yung network niya. Tapos, pangalawang definition ng conservative force is independent siya sa path. Ang kailangan lang isaalang-alang is yung initial and final point. So, dito sa makita natin, work A to C is equal to work A to B to C. So, yun lang. Tapos, na-explain ko na sa inyo to, yung pinakita ko na formula, parang illustration kung ba't equal lang sila sa inclined since yung vertical component is pareho lang. Tapos, non-conservative force is, ang tawag dito, opposite lang talaga ng conservative force. So, kung it does zero work around a round trip sa sa conservative, sa non-conservative naman is it does not equal to zero work since may nawawalan na energy. And dahil reversible yung conservative force, na non-reversible naman or irreversible yung non-conservative force since hindi mo na mababalik yung energy na nawala. Whereas dun sa conservative, pwede mo mabalik yung energy. Buo pa rin siya. Sa non-conservative, hindi mo na mababalik. Tapos, sa conservative is dependent siya sa path. Unlike conservative, yung non-conservative dependent siya sa path. Since habang pahaba ng pahaba yung distance, padami ng padami yung nababawasan na energy. So, tulad na sabi ko dati, dahil nawawalan ng energy, yung form ng energy, which is mechanical energy, is nawawala siya sa environment in the form of either sound energy or into thermal energy, which is heat. Tapos, examples ng non-conservative is friction. So, pwede din air resistance. Kasama na din yung friction, yung static and kinetic friction. Tapos, kasama din yung tensional forces pala. Nakalimutan ko ding isama. Nakasama yung tensional forces. Tapos, last na pwedeng non-conservative force is yung push or pull or applied force. Yun. So, nagawa na natin tong activity. So, hindi ko na ano yun to. Yung sa potential energy diagram, eto, yung first diagram natin is yung simple lang na potential energy diagram. So, ang tawag dito, energy is yung y-axis and yung distance is yung x-axis. So,
Dito sa graph na to, makikita lang naman natin na as height increases, potential energy also increases. Tapos may limit na yan. Yung limit niya is yung E, total energy, which is yung line dito sa taas. Yung line na nasa baba ng E equals K plus U is equal to constant. Yun yung limit niya. Kapag lumagpas na yung energy dyan sa limit, ibig sabihin magiging unstable na siya. Hindi na siya stable. So, dapat nasa within the confines lang ng max energy or total energy. And yung dun sa YA, distance YA, ano lang yan, parang subscript lang siya. Hindi siya yung sinabi ko dati na, ang tawag dito, dyan equal yung hindi siya. Subscript lang talaga siya. At ibig sabihin lang yan na at distance YA, ang sum ng total energy is equal to kinetic energy A plus potential energy A. So, napakita lang niya yung ganyan. And, ano si next diagram? Next diagram, eto, yung sa glider tsaka spring. So, eto, yung nag-o-oscillate yung glider back and forth. And makikita natin sa graph na yung curve niya is yung potential elastic force. And sa turning point, sa mga turning points sa either ends, dun mag-i-equal na total energy is equal to potential energy lang dun sa parehong turning points. Tapos, equilibrium point is yung point kung saan zero lahat. In equilibrium lang siya. Tapos, makikita natin dun sa shape ng graph is pointed siya upwards. Upwards yung parabolic niya. So, ibig sabihin stable. So, dito sa huli, makikita natin na may states yung potential energy. Kapag straight line lang siya, neutral. Ibig sabihin constant lang yung kapag neutral, constant lang yung potential energy. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin nun na kung ano yung last niya na position or ano yung last niya na potential energy, yun lang siya. Stay the same lang siya. So, kunyari, sa position 1 is stable siya, tapos dun sa position 2 is nag-neutral bigla. Ibig sabihin lang nun, kung ano yung potential energy sa position 1, yun lang din yung potential energy sa position 2. Ganun lang yung indication niya. Tapos, kapag parabolic curve siya, pointing upwards, stable lang siya. So, ibig sabihin, lagi siyang babalik yung object dun sa initial niya na position, eventually. Tapos, sa unstable naman is, kapag ginalaw mo yung object, hindi siya babalik dun sa initial niya na position. Pupunta siya sa ibang lugar. So, dito sa diagram na to, sa X1, since parabolic curve pointing upward siya, stable lang yan. So, kapag ginalaw natin yung object, babalik lang siya sa position niya, sa initial niya na position. Pero, dun sa position 4 or X4, makikita natin na parabolic curve siya pointing downward. So, ibig sabihin unstable. And at that position, kapag ginalaw mo yung bola or yung object, hindi na siya babalik dun sa initial niya na position. Mag-iiba na siya ng position. Tapos, dun sa position 5 naman or X5, makikita natin na ulit siya, parabolic curve pointing upward. So, ibig sabihin, lang siya ulit. Ang tawag dito? Stable. So, babalik lang siya sa initial niya na position. And dun sa X6, nag-neutral siya. So, ibig sabihin, kung ano yung potential energy natin sa previous, which is yung X5, ganun lang din yung, ang tawag dito, potential energy niya sa X6. So, bali yun lang naman yung na-discuss natin sa, nung Monday. So, proceed na tayo sa next lesson.
Okay. So, yung lesson natin dito, mabilis lang siya. Isa lang yung bago, which is power. Tapos, the rest of the, ano, the rest of the period, mag-ano lang tayo. Magso-solving lang. Madali lang yung mga solving. Usually, lagi conversion lang siya. Or parang need mo lang talaga i-analyze yung problem. So, start na natin. Work, energy, and power. So, problem solving. Promise, madali lang siya. So, work and energy. So, review muna natin. This is the formula for work. Work is equal to force times distance cosine theta. Pero kapag nasa flat surface siya, wala na yung cosine theta. Since 1 lang siya. Then, yung energy natin is itong tatlo. Kinetic energy is equal to 1/2 mv squared. Gravitational potential energy is equal to mgh. Tapos, elastic potential energy is equal to 1/2 kx squared. Okay, so eto na yung bago natin. May lang pabalik dun sa last slide. Eh, Ito lang. ayan. Goods? Ito lang. Okay, thank you. Okay. Kapag may tanong kayo, raise hand lang or open nyo lang yung mic. Ayan. So, ano ba yung definition ng power? So, power is the rate at which work is done or rate at which energy is transferred. So, dun sa formula na makita natin, power is equal to work over time. So, pwedeng definition din ng power is work exerted over time, over a period of time. So, ang formula niya is yan, work over time. Joule tsaka second, joule per second. And kapag yung SI unit ng joule per second is watts. So kapag pag power na siya, magiging watts na siya. Ayan. So kapag in-expand natin yung formula ng power, ito yung niya, force times displacement, which is work over time. Pero dahil pwede din kasi siyang force times displacement over time, and yung displacement over time is velocity lang naman din. So pwedeng formula din ng power is force times velocity. Pwede yung ganyan. Okay, the power outputted by a powered object such as an engine or muscle is sometimes called the motive power. Motive power yung tawag dyan sa inexert ng isang object. Pero, meron naman siyang counterpart. Ang tawag naman dun sa counterpart niya is resistive force. So, kapag nag-exert ka ng power, may force na magre-resist doon. Ang tawag doon, resistive force. So, usually equal lang naman siya sa power din. Equal lang naman siya sa power. Kasi, yun lang naman yung nagre-resist sa kanya na force. Okay. So, sabi dito, it's common to say that a strong person is powerful. Pero sa physics, strength or force and power are not the same. So, large forces may be exerted without any movement, and thus no work is done, and the power is zero. So, example dito is, large rock resting on a ground is not moving, and yet it exerts a large amount of force. So, parang self-explanatory lang naman siya. So, since hindi naman siya gumagalaw, wala siyang work, and kailangan ng work sa power. So, wala siyang power. Pero, ang force niya is mataas, since mataas ang mass niya. Okay. So, yun lang naman yung bago lesson. Practical application na tayo, tsaka solving. So, ready na ba kayo? Ang first 5 na mag-chat ng sagot, tapos, pwedeng umano ng 2 beses.
pwedeng umulit ng 2 beses. Pero hanggang 2 beses lang. Andito ba si Mark? Andito ba si Mark? Wala si Mark. Wala si Mark. Sino pwede mag-track ng plus points? Yung Ako na lang, secretary. Ay, ayun. Si Shaira na lang. Ikaw na lang, Shaira. Oh, screenshot Sige. ko lang naman, di ba? Sige. Pero kapag umulit na siya ng 2 beses, pag pangatlong beses na niya, din wala nang plus yun. Tapos first 5 lang. Sige. Sige. Okay. Ready na ba? Ready na kayo? Sayang tong kasi plus to sa worksheet. So, try nyong sumagot. Okay. So, ito yung first natin. What is the potential energy of a 50 kg person in a skyscraper 40 meters above the street below? Yung decimal dapat dalawa. Kahit wala siyang decimal. That 0.00. Tapos tama din dapat yung SI unit. Yung decimal. Yun. Ay, nakalimutan na ba? Okay. Yung may decimal yung consider ko. Okay, sino yung may mga decimal? Okay, si Rich. Siya yung nauna na may decimal. Tapos si Kyle. Tapos si Joshua. Tapos si Riza. Tapos si Shannon. 5 na ba yun? Hanggang kay Shannon lang. Hanggang Shannon lang. Okay. So, tama. 235,200.00 joules lang. Ang formula lang dyan is PE is equal to mgh. Madali lang siya. Diba? Sabi ko sa'yo, madali lang siya. Okay. Next problem. Eto. Decimal Mali. Mali. Okay, wala pa nakakatama. Ay, ayun. Okay. Nakalima na. So, yung tamang sagot is 90.25 joules. Bakit? Kasi, ko-convert natin yung grams into kg. So, yung unang nakasagot ng tama is si Jalaine. Tapos sunod si Ian Dasawan. Si Zagar ba to? Si Zagar ata. Jalaine hanggang Jermaine. Jalaine hanggang Jermaine. Okay. So, yun. 90.25. Ano lang naman siya, KE is equal to 1/2 mv squared lang. Ang ano lang dyan, kaibahan, nag-convert lang tayo ng, so dapat yung gagamitin nyo ay 0.005 ba? 005 ata. 0.005. Sino na nakadalawa? Si Joshua. Joshua. Okay. Hanggang sample problem 9 naman to.
Madami pa naman chances. So, si Joshua di na pwede sumagot. Okay, sample problem 3. Yan, ano lang kasi, 2 beses lang. +2 lang yung max. Okay. Nakalima na ata. Okay, si Jermaine tama. Si Charles tama. Si Kyle tama. Si Mab sayang. Tapos si Ivan. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang kay Shannon. Sino yung nakadalawa? Si Shannon ba nakadalawa na? Wait, hindi umabot si Shannon. Hindi umabot. Pang-anim siya. Wait, Nakikita ko sa... si Jermaine, si Charles, si Kyle. Si Mab kasi ano eh. Mali. Mali siya. Okay. Oo. Wait Si lang, Ivan. SS ko guys. Wait. Si Kyle ata, nakadalawa na. Tapos si Joshua, si Jermaine. Oo, Tama ba? Oo, si Jermaine Kyle, nakadalawa. Joshua, pala. Si Ivan daw. Si Ivan, nakadalawa na. Nakadalawa ba si Ivan? Di pa, isa lang. Ay, isa pa lang. Okay. Jace, hanggang ilang points ang pwede makuha ng isang tao? Max +2. So, 2 beses lang yun. Okay. Para may, ano yung iba? Para may chance sila. Okay. Madali lang naman yung problem na yan. Sample 3, MJH lang ulit. Tapos wala man, ano, conversion. Eto, next. May conversion yan. Mali. Taas, boss. Wait. Hmm. Okay, wait lang. Anin ko na yung mga sumagot. Okay, yung actual answer is 541,753.34. So, yung mga pinakamalapit dito, sila yung may points. Okay. Si Jalaine. Sige, pwede na si Allison. Si Ivan, pwede na din. So, 3 na yon. Tapos si Angela, tapos si Rich. Or, Si Mav, yaksak yung sa kanya. wait. Ata? Di ko alam kung consider ko yung, kasi
Consider ko na ata 541,000 dapat. Sige. Kasi lumagpas siya ng 1,000 eh. Malaki konti yung 1,000 na lagpas. Okay, Si so, Mav, tsaka si so Riza lang. wait, si Jalen, 541,000. Tapos si Mav, tapos si Riza. Ayaw niyo umabol? Dalawa pa. Ayun, no? Ayun. Okay, si Samara tsaka si Chas. Sayang. Diba? Okay, so si Jalen, si Riza, si Mav, tapos si Samara tsaka si Chas. Okay, so kaya siya naging ganyan kasi need nating i-convert yung 150 kilometers per hour into meters per second. So, yung conversion niyan is since ano, ah yung kilometers is 1,000 meters. So, 150 times natin ng 1,000. Tapos, per hour, yung hour gagawin nating seconds. So, ilan ba yung minutes yun nasa isang hour is 60. Tapos, ilang seconds yun nasa isang minute, 60 din. So, 60 times 60 is equal to 3,600. So, 150 times 1,000 divided by 3,600, yun na yung meter per second natin. Tapos, dire-diretso na nun actually. Kapag nakuha mo na yung velocity niya, which is 41.67 meter per second, direct input na lang sa calcu, 1/2 mv squared. And makukuha natin yung sagot na yan, 541,753.34. Gets ba? Wait. Tama ba? So, di ba nag-convert ka ng kilometer per hour sa meter per second squared? Ah, And, paano kasi ulit 624 times 1,000 ba? Hindi, 150. 150. Yung 150. Wait, 624 times 150. Tapos yung conversion niya into Hindi, hindi. meter. Yung 624, hindi muna. Kasi mass na yun. Okay na yung mass. Okay na yung SI unit niya kasi kg talaga. Ang need i-convert is yung 150 kilometers per hour. So, yung 150 na yun, ita-times mo siya ng 1,000. Since in a kilometer, meron tayong 1,000 meters. Tapos, yung R, ko-convert natin into seconds. So, 60 minutes times 60 seconds. So, 3,600. So, yung 150 times 1,000, kapag nakuha mo na yung sagot doon, i-divide natin siya ng 3,600. And, makukuha na natin yung meter per second niya. Yung meter per second niyan dapat is 41.67 meter per second. Tapos, direct input na 1/2 times 624 kg times 41.67 meter per second, tas naka-square siya. Tas yun na yung sagot, 541,753. Gets ba? Yes, gets that. Thank you so much. Okay. Next problem. Ganda yun to. So may apat pa.
Okay, nakalima na. Okay, so yung tamang sagot dyan is 3,062.50 watts. Pwede na siguro kay konting deviation dyan. So, unang nakasagot na tayo si Therese. Tapos si Rich, pwede na siguro consider ko na yan. Tapos si Allison. Tapos si Marison. Tapos si Zyger. So, yun. Kaya naging ganyan kasi ko-convert natin yung time into seconds dapat. Kasi yung standard unit is ano, tawag dito, yung standard unit is dapat seconds. So 60 times 2, 120. So kunin lang natin yung 1,500 times 9.8 times 25. So yun na yung work natin over 120. So makukuha natin yung sagot na 3,062. Okay, bawal na daw si Zyger tsaka si Rich. Alright, alright. Next. Next na. Ulit-ulit Jace, para nakuha. Anong ginamit mo Ano? formula? Okay, so ginamit natin formula dyan is formula for power. So, formula for power is work over time. So, para makuha natin yung work is force times distance. Ang force lang na active dyan is gravitational force or weight. So, mg lang. 1,500 times 9.8 times yung distance niya or yung height. So, 25. Tapos, divide natin siya ng 120 seconds which is equal sa 2 minutes. That i-convert natin yung 2 minutes into seconds since seconds is yung standard unit ng ano. So, yun lang. Okay, thank you po. Okay, okay. Next problem. Madali lang siya. Madali lang yung yung work tsaka energy and power. Mali. Yung nakakalimutan. Okay, tama. Okay, nakalima na. Unang nakasagot ng tama is si... Wow! Wow si Jenard. Okay. Si Jenard. Tapos, sunod si Patrick. Tapos, sunod si Everil. Tapos, si Allison. Tapos, si Aljon. So, yun yung may plus. Jenard, si Patrick, si... Oh, tama. 5. Okay. Gets babat 46.55 imbes na 4.75. Ano kasi, ita-times kasi siya sa gravitational constant, 9.8. So, yun siguro yung nakalimutan nyo. Okay, so next problem. Ayan. Ito yung sinabi ko kanina. What is the resistive force on a cyclist? Anong unit? Anong unit? Sure ba na joules?
Ano nakalagay? Resistive force. Resistive force. Resistive force. Okay, tama na yung unit pero mali pa rin yung sagot. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Okay, nakalima na. Tama, 40N. So explain ko bakit. What is the resistive force on a cyclist whose leg muscles each produce 200 watts of power and who reaches a top speed of 10 meter per second on a level road? So, dun sa nakalagay kasi is resistive force. So, Newton. Tapos, tama yung nyo, 200 divided by 10. So, 20. Pero, kailangan nating i-times 2 kasi 200 watts siya each for each leg. Dalawa naman kasi yung paa natin, kaya ita-times 2 natin. So, ang sagot is 40. 40 Newton. Yun yung resistive force niya. Gets ba? Gets? So ano lang yan, tamang basa lang tsaka understanding ng problem. Okay, next problem. Last two na, after neto, sample problem 9, last. Ito siguro yung pinakamahirap. Complex siya. Pero kaya naman. Pag in-explain ko, madali lang siya. Hindi, kaya naman to ng 15 minutes. Ata. Okay na. Kaya na. Hinahanap dito is total energy. So, lahat. Oo, per day. Express nyo pala siya in ang tawag dito, scientific notation. Scientific notation kasi yung sagot eh. May mga malapit na yung sagot. May mga nakasagot na ng tama. Okay, bilangin ko. Okay, 1, 2, 3, 4, tapos 5. Okay, may nakasagot na ng tama. So, yung tamang sagot is eto, 1.26 times 10 raised to the 15th power joules. Okay. Explain ko bakit. So, ang kinukuha dito is yung total energy or yung work. So, ang binigay na average power per worker is 100 watts. So, yun na yun. Ang
ang problema natin is yung time. So, i-convert natin yung time into seconds, kumbaga. So, madami yung seconds. So, so 20 years, 20 times, ilan days ba ang nasa ano? So, 20 times 365 ang usual sa calendar year. Tapos, ilang, ang tawag dito? Ilang, ano yung nasa isang araw is 24. So, 20 times 365 times 24 hours times, ano pa? Per hour, meron tayong 60 minutes. So, 20 times 365 times 24 times 60. Tapos, ilang seconds yun nasa isang minute. So, meron tayong times 60 pa ulit. So, yun yung time natin. So, ang time na nakuha ko doon is 6.307 times 10 raised to the 8th power. So, yun yung seconds. Tapos, anuin natin siya sa, ano, sa watts na binigay, which is yung power. Ipagta-times natin. Tama? Ipagta-times natin para makuha yung work. Tapos yung work na yon, ta-times lang natin ng 20,000 since total energy. 20,000 workers kasi. So, makukuha na natin yung sagot na 1.26 times 10 raised to the 15th power joule. Gets ba? Kung bakit? Conversion lang naman siya halos lahat. Conversion lang. Yun lang yung yun lang yung nagpapahirap sa problem. Okay, eto. Ito hindi lang to na complex. Sample problem 9. Dali lang to. Work done by gravity. Sheesh, scientific notation sa ito. Okay. Parang wait lang. May tumama daw. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. May nakalima na. Sino yung dumoble? Sino na yung dumoble, Shaira? Marami. Madami, dami. Nalilito ako sino yung ano yun eh. Pero yung mga tamang sagot dito is yung pinakauna Ini-expect ko naman. pinakauna si Andre. Ginawa lang niya scientific notation. Ito yung sagot. 29,400. So, consider ko yung kay Andre kasi tama naman siya. Ginawa lang niya scientific notation. Paano kung Tapos, nakatatlo ka? ay si Andre, nakatatlo na? Oo. Okay, wag na pala. Disregard. Si Map nakadalawa na din. Eh, Beryl, kanina ka pa nakakadalawa. Alam mo, nakaapat ka na. So, yung tama is si Andre, si Mav, si si Allison, tapos si Eberil, tapos si Ivan, si Therese, si Mika,
Si Patrick, si Ryzen. May mga saan din yung dumable? Ano Okay, na lang yun? Ivan, Therese, Mika, Patrick, tsaka si Ryzen. Naka-screenshot tama. naman palalaman ko sino yung dumoble. Yun yung tama. Oo. Okay. So, discuss ko lang ba't ganyan yung sagot. Ang ginamit lang na distance is 40. Yun lang. Pampalitan lang yung 50. Bale, ganun lang siya. Gets ba? Madali lang naman yung yung problems. Sana ganito lang kadali talaga kapag nag-test talaga. Tapos, after nyan, real life application, ko ng yun. Ayan. Tapos na. Gets naman ba yung solving? Puro solving lang siya eh. Gets ba? Madali lang siya, di ba? Puro conversion lang, tsaka mga pampalito. Sige, send ko tong PPT sa sa GC. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa And eto na yung final discussion natin. Day 3 bukas. If ever walang pasok, hindi ko pa sure kung anong gagawin. Tapos, update dun sa is ginagawa na namin yung quiz B. So, isang quiz B lang pala ata sa buong sa lahat. So, quiz B siya. Ngayon, di ko lang sure kung by group or by pair. By group ata sa mga pag-usapan namin. So, yon, by group siya. Tapos, bali yung point system is first, second, tas third, tsaka the rest. Yung third hanggang pababa ata, pare-pareho na lang yung score. So, bali yun lang. Ay, may tanong ano yung tanong mo, Camille? May tanong ka? Wala ako nung nag-explain ka dun sa sample problem 9. Okay lang ba if Ay, sige. Balikan ko. Okay, so basically sa sample problem 9, kaya naging ganyan lang naman siya. Ang ginamit lang na distance is 40 imbes na 50. Kasi doon pa lang daw magsa-start. So bale, kukunin lang natin yung distance kung na bago mag-stretch yung cord. So, nakalagay kasi, magsi-stretch pa lang siya after the person has fallen 40 meters. So, 40 meters yung gagamitin na distance. Yun lang. Gets ba? Di ba force times displacement yun dun sa... So 75 times 9.8. Tapos times 4. Yun lang. Ayun na yun. Oo. Okay, yun na yun. Okay, thank you. Okay. So, yun lang guys. Wala na matapos yung meet. So, that's all for today. Send ko tong PowerPoint sa GC. Okay, ingat. Stay safe. Update ko kayo sa mga happenings sa physics. Bye-bye. Thank you, Jay. Sir Jay. Gege. Welcome. Pwede ka na mag-alala. Thank you, sir.